ano natin, ibahin na natin yung mindset na parang easy money lang tayo. So that's why hindi nyo masisisi yung mga tao na sa abroad na pag manghiram kayo ng pera, pag mahingi kayo ng pera, wala silang maibigay sa inyo or hindi sila nagbibigay kasi totoo naman guys, hindi madali kung paano kinikita yung pera dito. Kumbaga, bawat piso, bawat padala na nilalabas nila sa wallet nila, iniisip nila kung gagastusin nyo ba sa maayos or nasa tama yung paggastos nyo. Dati kasi parang naging judgmental ako sa mga OFW na mga kapitbahay ko dati na may mga pamilya na OFW. So, hi guys again and welcome back to my channel. So, matagal ako hindi nakapag-vlog kasi medyo busy kasi birthday ko nakaraan. And ayun, yun lang. Tawag dito, matagal ko lang gusto itong i-vlog kaso lang, ngayon ko lang naisipan na i-shoot talaga pero maraming beses na tumatak sa utak ko na i-shoot ko siya. So, ngayon guys, ang vlog na to, disclaimer lang is, this is based on my observation here in Taiwan. So, 1 year na ako dito sa Taiwan. Pero before I start, if bago ka dito sa channel ko, pakilala mo na ako pala si Belly. So, I'm an accountancy graduate sa Pinas. And luckily, hindi ako CPA board passer. I never take the exam. And I took the opportunity to work here abroad in Taiwan. And I'm just 30 years old. Kaka-turn 30 ko lang last November 2, 1993. So, that's my birthday. Okay, thank you. So, ngayon, dahil day off natin, dinner. So, bumili lang ako ng spaghetti sa 7-Eleven. Kape muna tayo, guys. Hindi ako nakapagtimpla ng kape. Sponsored by Kopiko. Kopiko, baka naman! So, ngayon, winter na sa Taiwan. So, malamig na siya. Pero naka-sleeveless pa rin ako, no? So, malamig na pag lalabas ka talaga. So, kailangan mo na mag-jacket kasi nanonood na yung lamig sa skin. Yun, so ang topic for today's vlog is bakit nga ba may mga factory workers or mga FW dito sa Taiwan na umaalis. So these are the basic na so far 1, 2, 3, 4, 5. These are the basic na observe ko about for 1 year and 5 months. June, July, August, September, October. Yeah, 5 months dito sa Taiwan while I'm staying here working as factory worker. So guys, yun, ang number 1 na reason kung bakit umuwi yung mga factory workers or umaalis dito sa Taiwan is personal reasons. It's either family, love life, or yun, family or sa pamilya nila or sa mahal nila sa buhay. So meron ako mga nakachat na mga subscribers ko na kakarating pa lang dito, wala pang 6 months. Actually, they're planning to resign kasi na homesick. And they're planning to resign kasi gusto nilang pakasal. And meron akong kabatch na umuwi siya. Tinapos niya lang yung 6 months. Kasi yung jowa niya, pinapauwi siya or yun yung reason niya. So gusto niyang umuwi para makasama yung jowa niya. Meron din akong nakachat nung nakaraan din na gusto niyang umuwi kasi na-miss niya yung mag-ina niya. And meron din ako nakachat na gusto niyang umuwi kasi yun, homesick and yun talaga yung mga mostly na naging reasons nila kung bakit sila umuwi sa Pinas. But to tell you guys, before kayo mag-abroad lang din sa mga hindi pa nakaalis ng bansa o nandyan pa sa Pinas is you really think deeply before kayo mag-decide kasi if hindi ka sanay na malayo sa family mo, surely you will feel alone. Kung hindi ka sanay na malayo sa pamilya mo, you will feel na hindi ka belong ito sa Taiwan sa mga bago mo kakilala, bago mo maging friends. So yun, pag hindi ka sanay na ganon, so mafe-feel homesick ka talaga. So ang pag-abroad kasi, it takes one to know one. So, kung gusto mo ma-experience kung anong feeling na dito ka sa abroad, so i-try mo. So, wala namang, I don't give judgment din. I don't give judgment sa mga taong umuwi kasi kanya-kanyang kanya-kanyang trip sa buhay. So, yun lang yung ma-advise ko na pag before kayo pumunta dito, you really need to decide. Kasi, hindi naman ganun kadali talaga ang buhay sa abroad. So, yun. So, ang pangalawang reason kung bakit sila napauwi, this one is very hurtful. So, repatriation. So, ang repatriation, so i-search ko sa Google. So, ito na siya. So, ang repatriation is napauwi ka
without your consent or with your consent unknowingly na hindi mo alam na ipauwi ka because may violations ka na ginawa. It's either nakipag-away ka or mga, kumbaga legal na mga dahilan kung bakit ka napauwi. May ginawa ka na mali na hindi na against sa rules sa company nyo or against sa rules sa dormitory nyo. For example, sa amin is, di ba dito sa Taiwan pagdating may pinirmahan kami na contract na bawal kami mag-engage into other businesses or other part-time jobs while working sa company namin. So, may mga case na ganun na pinauwi siya kasi nag-engage siya ng mga live selling sa TikTok or nagbabay and sell. So, mayroon namang gumagawa ng iba. So, syempre, kapwa Pinoy, mga marites din. So, syempre, nagsumbong or may nakakita. So, yun lang yung ingat-ingatan natin dito pagdating sa Taiwan kasi sabi nga nila, di ba, minsan, yung mga kapwa mo pa daw maglalalag sa'yo. Pero ako naman kasi, ang belief ko lang doon is, as long as you do good to others, so good things will come to you also. So, siguro hindi natin alam yung full story kung bakit din sila napauwi. Huwag din natin silang bigyan ng conclusion na ganun. So, yun lang. May personal reasons din kung bakit nila nagawa ang mga isang bagay. So, napaka-defensive ko dun, no? Yun lang din talaga ako, eh. Minsan kasi, ano natin yung tao, ay, nagawa niyang ganito, ganyan, di ba? So, yun, iba na yung vlog. Meron naman kasi mga bagay na against sa rules and regulations na bigyan ka lang ng warning letter. Pero may mga bagay na pag batas na ng Taiwan yung pinag-usapan, yung kailangan mo na talagang maripat. Or dito sa dorm namin, sa AUO, they are very strict in terms of regulation. So, pag may mga major offense, so yun, mga warning letter na, tapos makatatlo ka noon, yun, ripat na ka na. So, yun. Yung part of risk na mag-abroad ka. So, dapat mag-abroad ka, dapat ingatan mo yung reputasyon mo, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung katawan mo, ingatan mo yung pagkatao mo, ingatan mo yung dignidad mo, ingatan mo yung integrity mo na bilang isang tao kasi yan yung asset natin dito sa Taiwan para magtagal tayo dito. So, yun. And yung pangatlo naman is end of contract. Itong end of contract, syempre, natapos na yung kontrata mo, so, pinauwi ka na sa Pinas and hindi ka na ni-rehire ng company. So, yun is, with consent naman tong end of contract. Meron akong mga kabatch. Meron akong mga kilala dito na nag-end contract 15 years. So, ito, nagpa-Milcao nga siya. Punta kami sa Milcao, doon celebrate ng end of contract niya. Pero hindi yun libre KKB yun. Kasi sa dami ba naman namin ilibre niya, di ba? So, yun, 15 years na siya dito sa Taiwan and, di ba, ang kontrata is 12 years lang, but nag-extend siya ng 3 years because of the pandemic. So, na-extend sila. So, kaya umabot sila ng 15 years. And sabi niya, it's a blessing for her. Kasi nga, syempre, ano mo naman gagawin mo sa Pinas kung uuwi ka, tapos pandemic pa, wala kang other income. So, yun. And 15 years is enough na for her para for good naman siya sa Pinas. And marami akong kilala, ngayon lang meron akong ka-department na umuwi ng Pinas, 12 years na. 9 years pa lang, so nag-end contract na siya. So, kasi 3 years yung contract dito. So, pwede kang i-rehire for another 3 years, ganun kung magpipirma ka. So, yun. So, yun yung, ng end of contract. Pag end of contract, libre yung pamasahe mo pa uwi. Airplane, kasi yun yung pinirmahan namin sa kontrata. And if end of contract, wala ka matatanggap. Sa aming company, wala kami natatanggap na parang bonus or separation pay, mga ganun. Wala. Ano lang, last sahod mo lang matatanggap mo. Number 5 is cross-country sa Canada or sa Europe. Ito, marami talaga to dito sa Taiwan. So, marami nagko-cross-country sa Canada or Europe. Actually, gawain na to ng mga Pinoy. Way back pa noon na kasi hindi naman nila maisisi tayo mga Pinoy kasi if tingnan mo naman wala namang for citizenship kasi dito sa Taiwan, although in-offer na nila ngayon lately, but siyempre tayong mga Pilipino gusto natin yung permanency or kung saan tayo mas comfortable na mamalagi sa isang lugar. So that's why maraming mga Pinoy na nagko-cross country sa Europe, sa Poland or sa Canada per se kasi doon mayroon tayong permanent na residency na. So, yun, cross country. So, marami talaga dito na pumupunta ng
Canada. So, purely sa Canada. Marami dito makakilala ko na nandun na sa Canada. So, they've been here for 9 years, 3 years, 6 years. Meron ngang iba. Yung subscribers ko nga na sa ibang company. Naging friend ko sa Facebook. Nauna pa siya, mga months lang yung pagitan namin, pero nauna na siya sa Canada. Nandun na siya sa Canada ngayon, so wala pa siyang 2 years and pumunta na siya sa Canada. So, depende, iba-iba naman kasi yung priority natin sa buhay. So, merong mga iba na end of contract lang, umuwi ng Pinas. So, depende, iba-iba talaga. So, meron naman kasing yung iba, naging waste lang yung sa Taiwan kasi mas mabilis mag-process ng documents dito kaysa sa sa Pinas. So, totoo naman. Totoo yun. Number 5. Number 5 naman. Number 5 na dahilan kung bakit talaga hindi napauwi is yung layoff. So, as you can see, as you heard from news, as you nabalitaan nyo, maraming nali-layoff dito. So, ang company namin nag-layoff, not our branch, but the other branch na malapit lang dito, sa Taichung din. Nag-layoff siya nung last week lang. So, 50 plus yung nilay-off niya and mga bago yung nilay-off. Konti lang yung luma. And ngayon, yung kachat ko nga na subscriber is yung friend ko sa Facebook, kung nag-chat siya nga, if meron akong kilala na pwede lipatan. But now, nakita ko naman na meron na silang lilipatan, transfer. So, sad to say din, may nagtatanong sa akin if pwede transfer dito sa amin, dito sa Taichung. If nakikita nyo, parang maganda ang company ng EUO. Maganda naman talaga EUO, pero yun, hindi pa ganun siya kalakas ngayon. So, yun. So, bawal yung transfer sa amin kasi yung kinukuha nila talaga is yung mga fresh from Pinas. So, sa mga na-layoff, mayroon silang option kasi it's either uwi sila ng Pinas or maghanap sila ng tatransferan dito sa Taiwan. So, mostly sa mga kilala ko, konti lang yung umuwi ng Pinas and they find another company na pwede nilang paglilipatan. So, yun yung mga dahilan kung bakit umaalis yung mga tao or yung mga factory workers dito sa Taiwan. And ito, na-observe ko rin to, but madalang lang to na mangyari. Kung bakit umuwi yung mga factory workers sa Pinas or umaalis dito sa Taiwan is mabigat yung trabaho. Meron ako naka-chat, so sabi niya, gusto niya umuwi kasi ang bigat ng trabaho dito sa Taiwan, nabigatan siya kasi hindi siya sanay na nagbubuhat na parang naging kargador ka dito sa Taiwan. So, not entirely lahat naman ng trabaho dito sa Taiwan is maging kargador ka talaga or nagbubuhat ka ng mga bagay-bagay. So, meron namang mga department or station na hindi ka nagbubuhat na nakaupo ka lang. So, iba-iba kasi. So, ang advice ko lang talaga, if nag-apply kayo dyan sa Taiwan, so, pray lang na mapunta kayo sa company, sa department, sa station na mabait yung boss nyo, okay yung trabaho nyo, hindi ganun kabigat. Kasi meron talaga trabaho dito sa Taiwan na sobrang bigat. So, kailangan talaga ng physical labor. And, to tell you guys, wala silang pili dito, mapababae ka man o lalaki. Walang arte-arte. If kailangan magbuhat ka. If kailangan magganito. Kung anong ginagawa ng mga lalaki, yun ang ginagawa ng mga babae. But, grateful ka if mapunta ka sa department na kinoconsider nila yung physical appearance or somewhat capacity ng isang between a boy and a girl or a man and a woman na pag mabigat yung trabaho, lalaki nilalagay doon. Pag babae, ganito na yung trabaho. Maswerte kapag ganun yung mindset or yung policy ng isang company. But, don't expect na yung maging trabaho mo dito is magaan. Yun nga guys, gusto ko lang i-ano sa inyo, i-impart or wag kayong, sa mga comments kasi minsan sa YouTube channel ko, sa videos, may mga comment na magaan naman trabaho, ganun. Don't expect, kasi nagtrabaho ka abroad, babayaran ka ng malaki, ganito yung makukuha mo, and you expect na easy peasy lang yung trabaho. Hindi siya ganun ka andali. So, ibahin na natin yung mindset na parang easy money lang tayo. So, that's why hindi nyo masisisi yung mga tao na sa abroad na pag manghiram kayo ng pera, pag mahingi kayo ng pera, wala silang maibigay sa inyo or hindi sila nagbibigay kasi
totoo naman guys, hindi madali kung paano kinikita yung pera dito. Kumbaga, bawat piso, bawat padala na nilalabas nila sa wallet nila, iniisip nila kung gagastusin nyo ba sa maayos or nasa tama yung paggastos nyo. Dati kasi parang naging judgmental ako sa mga OFW na mga kapitbahay ko dati na may mga pamilya na OFW. Kasi sinasabi nila, di ba, nag-abroad lang si ano, nag-iba na yung ugali. Kasi totoo naman, sabi nga nila, it takes one to know one. So, try nyo kaya mag-abroad dito para malaman nyo na ano, yung mga tamad dyan sa Pinas, na hingi-hingi lang ng pera, gusto magpadala agad, try nyo kayo pumunta dito sa abroad para malaman nyo kung gaano kahirap, paano namin kinikita yung pera. Kasi hindi naman, tapos kayo, wawaldasin nyo lang or igagastos nyo lang, although binabayad nyo sa ano, pero alam mo yun, yung parang maging responsible sana kayo, yung mga pinadala ng pera sa Pinas. So, naging iba pa yung vlog ko. Hugot na ata to ha. So, sa mga kapwa ko na OFW, totoo yun, na sana man lang, ito lang mensahe ko sa mga pamilya or nagre-receive lang ng pera, no, na nasa Pinas. Sana man lang, hindi sana, kung gawin nyo na maging responsible kayo sa pera na pinagagastos nyo, na wag nyo lang isipin nyo na ang laki ng sinakripisyo ng OFW dito sa abroad, na malayo sa inyo, na every special occasions na hindi nyo sila kasama, yung time na nawala na instead of time na nandyan sila na malapit sa inyo, na wala sila. So yun yung pinakamalaking sakripisyo I think na ginagawa ng mga OFW. Masakit yun guys, masakit. Ako, to be honest ako, na minsan, dati kasi sinasabi ko na okay lang sa akin na malayo, pero dito ko na-realize na masakit, emotionally damaged. Hindi siya kahit mabigat yung trabaho, pero emotionally mabigat siya kasi, di ba gusto mo umuwi, pero hindi ka makauwi kasi paano ka nga makaipon kasi every month may emergency, di ba? Every month mayroong mga manghingi, every month mayroong ganito. So paano ka makakaipon? I tried really my best na makaipon, but yung every month mayroong mga ganitong mga instances na kailangan ng pera, and yan yung pinakamasakit kasi hindi mo naman sila pwedeng tanggihan kasi pamilya mo, and which is hindi ko ba alam, parang nagigilty ako, pero may times talaga na hindi, nagalit ako na ganito yung pinagsasabi ko, but yun nga, pag nag-burst out ka i-burst out mo yung feelings mo, ikaw pa yung lalabas na masama, and yan yung pinakamasakit kasi hindi nila naintindihan na ba't kaya ganun, no? Na pag magsabi ka kung ano yung naramdaman mo, bakit i-take nila na parang in a negative way? Hindi nila constructive ba yun na parang sabihin nila, ba't yan nasabi ni ano yun? Baka ganito. Yung healthy conversation lang. Arguable siya but in a healthy way. So yun lang sana yung hinihingi ko, na pag yung mga pamilya na siya abroad, magsalita sila ng mga masasakit or they have the rights. They have the right on their opinion, they have the right on their words, kasi nga, hindi nyo alam kung ano yung naramdaman namin while nandito kami, tapos nandyan kayo sa Pinas, diba? So, although your feelings are valid, our feelings are valid, so, yung mga pinagawa nyo or reasons nyo dyan, hindi naman ina-accept nyo na hindi valid. So, yun lang talaga, sana maging open-minded lang tayo na i-discuss yung mga bagay-bagay, na wag tayong mag-conclude agad ng mga desisyon. So, yun lang yung vlog ko for tonight. So, shout out pala kay Sir Mark Andrew. So, nandito na siya sa Taiwan, and fresh pa lang dito sa Taiwan. So, matagal na ito nagpa-shout out. So, shout out sa iyo, Kois. So, si Mark Andrew is nasa Aimee. So, si Aimee is company to ni Kabayan Sherwin. If you know Kabayan Sherwin, she's one of the famous na vlogger dito sa Taiwan. So, sa Pinas pa lang ako, pinapanood ko na siya. So, ngayon for good na siya sa Pinas. So, yun. So, thank you, Kois, and shout out sa'yo. And shout out kay Iweng. So, si Iweng, nandito na rin siya sa Taiwan. So, yun. So, shout out sa'yo, and God bless dito sa journey mo sa Taiwan. So, yun lang. So, gusto mong pa-shout out, so just comment in the description, or pwede kayo mag-message sa akin sa FB. So, pasensya if hindi ako ganun kadalas mag-reply kasi minsan busy or minsan wala sa mood or ganun yung mga bagay na aspect. But surely I will entertain your messages, especially dito sa Facebook, direct message sa Messenger. So, thank you so much guys, and as I
end this vlog. So, paki-subscribe naman and paki-like yung video and paki-share and yun. So, medyo naging emotional ako konti. So, yun lang. And thank you so much and God bless and good luck sa mga nag-a-apply. So, tuloy-tuloy lang kayo and bye-bye and good night.